Hindi na nakaligtas ang isang barangay chairman sa Teresa Rizal matapos pagbabarilin ng mga nakamotorsiklong salarin kaninang umaga. Blanco pa sa ngayon ang mga otoridad sa motibo ng krimen. Kuha ito sa harap ng Material Recovery Facility ng Barangay San Gabriel sa Teresa Rizal pasado alas 6 kaninang umaga. Makikita sa video si Barangay Chairman Arvin Dexter Zapanta na naglalakad nang bigla siyang barilin ng mga nakamotorsiklong salarin. 2 beses na pinutukan si Zapanta, agad siyang namatay. Mabilis namang tumakas sa mga suspect matapos ang pamamaril. Inaalam na ngayon ng mga otoridad kung sino ang nasa likod ng krimen at ang motibo sa pagpatay kay Kapitan Zapanta. Kasama na rito ang pagkakadawit umano ng kapitan sa ilegal na droga na mariin namang itinanggi ng mga nakakakilala sa kanya. Tinitignan po ang anggulo tungkol sa kanyang personal, sa kanyang pagiging public servant bilang kapitan ng isang barangay at yung mga kanyang dating gawain nung siya ay maring hindi pa kapitan o nakaano ho kami sa mga ganong aktibidades. Patay naman ang isang magsasaka matapos makaladkad ng pampasaherong jeep sa Dato Paglas, Maguindanao. Base sa kwento ng isang sakay ng jeep, nasa National Highway sila noon nang biglang tumawid ang magsasaka. Sa bilis ng andar ng jeep, hindi na ito nakapagminor at nakaladkad ng 20 metro ang magsasakang hindi pa kilala. Hawak naman ng mga pulis ang nakasagasang tsuper. Critical naman ang magsasakang si Loyo Paunil matapos pagtatagain umano ng kanyang kuya sa Bula, Camarines Sur. Kwento ng suspect na si Santos Paunil, nagkaalitan sila dahil sa agawan sa lupa. Ang pagtatalo nauwi sa pananaga ni Santos. Nang papatakas ang biktima, dumaan ang isa pa nilang kapatid na agad humingi ng tulong sa mga otoridad. Tinakbo sa ospital ang biktima at sumuko si Santos. Sa bayan naman ng Del Gallego, sugatan ng 3 lalaking binugbog umano ng ilang sundalo sa isang bar. Kwento ng mga biktima, nagkakasiyahan sila noon nang biglang suntukin daw ng isang sundalo ang isa nilang kasama. Nagpasya ang grupo na umuwi na lang, pero sinugod pa rin sila ng mga sundalo kahit nasa labas na ng bar. Dumulog sa PNP ang mga biktima at desidido raw silang magdemanda. Nagkausap na raw ang 2 panig para magkaareglo. Dahil sa pabago-bagong panahon, dumarami ngayon na nagkakasakit ng upper respiratory tract infection sa Lawag City, Ilocos Norte. Ayon sa City Health Officer, nasa 50 tao na nagkakasakit. Sa kabila nito, tiwala sila na sapat ang supply ng gamot sa lungsod para lunasan ng dumaraming nagkakasakit.